nilalaman ng sakramento. It is the sacrament of baptism. And we find out that baptism is, we are identified with Jesus Christ in His death, resurrection, and resurrection. Ayon po sa sinasabi po ng Romans chapter 6 verse 3 and 5. So, yun po yung baptism. Right? Okay, so our next topic about the Lord's Supper. Siguro ay alam niyo na po ito, the significance of the Lord's Supper. Tandaan po natin, ang Lord's Supper, it is a special time of fellowship with Christ and one another. Dapat may tanim po sa isip po natin po yun. Dito, sa Lord's Supper pong ito, we resembles the sufferings of our Lord, proclaim the gospel, and anticipate His return. Okay? Yan po yung ating pag-aaralan. Siguro mga dalawang session po tayo na tatalakayin po ang Lord's Supper. Right? Sa ngayon ay titignan po natin kung ano po ang significance o bakit mahalaga po ito para sa mga Kristiyano. The significance of the Lord's Supper. Right? So before that, let us pray. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas, siyang namatay at muling nabuhay upang ganapin po Diyos ang kaganapan po ng aming kaligtasan. At ito po ang aming pag-asa o yung kanyang pagkabuhay po muli. At salamat po Panginoon. Pati niyo po Diyos kung gaano po kagalak ang aming mga puso sa mga bagay na ito, which is nagbibigay po sa amin Lord ng assurance, katiyakan po para sa amin. Salamat po o Diyos sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa buhay po namin. Bilang mga makasalanan, ay kami po ay lubusan na nagpapasalamat, nagpupuri po sa inyo. Diyos, tanggapin mo po ang aming alay na papuri at pasasalamat sa mga kapatid. At samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming tinatalakay, regarding po sa daluyan po ng iyong pagpapala o biyaya. At aming tinatalakay ngayon ang Lord's Supper, which is very important po sa mga Kristiyano. Diyos, salamat po at ingatan mo po yung mga kapatid patungo po dito. Kaya po balo Diyos sa mga kapatid din po namin na hindi po namin nakasama. Nasaan man po sila o Diyos. Alam po namin Lord na ang kanilang mga puso ay patuloy na tumitibok at nagmamahal po sa inyo. Ingatan mo po sila at maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Right. Sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa nararanasan ang sakramentong pong ito, maaaring there is something interesting, no, na totoo sa Lord's Supper na hindi po nila alam. So, para sa ating introduction ay ating titingnan those interesting facts. No? Yung mga nakakanghang bagay about Lord's Supper. Okay? So, umpisahan po natin as we introduce the Lord's Supper. Ito po ay alam naman po natin na during the Old Testament times, there is also a sacrament na tinatawag, which is the circumcision and the Passover. Yun po yung ginaganap po nila ngayon. But we have now a new covenant. So, tingnan po natin. In Hebrew chapter 8 verse 6, ang author po nito, at karamihan ng mga Kristiyano
ay naiintindihan about the new covenant. That the new covenant, it is a better one. Right? O pakibasa as a first text natin. Pakibasa, Brother Joshua Dumondon. Hebrews chapter 8, verse 6. But as it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. Okay, as I said, this is the better one. No? The new covenant in the New Testament is a better one because bakit? Kasi it is a superior to the old covenant. No, kung titingnan po natin sa sumulat sa author po ng Hebrew ay sa ating binasang text ay mas maganda ngayon. Why? Bakit? Kasi itong New Covenant, itong New Testament, New Covenant is it contains better promises. No? Ang laman po nito ay mas magandang pangako. Right? Tingnan po natin. Doon sa Old Testament covenant, it is the Passover or the circumcision. Ang kasalanan po doon is just only covered, no? Pantakip lamang po yun, kaya nila ginaganap po yun. But now, in the New Testament, sin is taken away completely. Right? Doon kasi every time talagang nagsasacrifice po sila. So it means pang-cover lang yun. Right? While in New Testament, doon sa sacrifice na nangyari, it takes the sin completely away. Yun yung kagandahan po nun. Instead na sa panahon po natin, it should be dapat, kung hindi po yun naganap, ay dapat patuloy pa rin tayong magsasacrifice. Araw-araw po yun. Diba? Araw-araw po yun. Eh, paano kung wala tayong pangbili pang-offer o pang-sacrifice? Napakamahal pa naman yung hinihingi na sacrifice. Eh, wala tayo nun. But the good news is sufficient for all time. No? Yung ginawa ng ating Panginoon, sufficient and for all time. Kaya nga sinabi po ng ating Panginoon in Luke chapter 22 verse 20. Pakibasa, Brother Moro. Luke chapter 22, verse number 20, and likewise the cup after they had eaten, saying, this cup is poured out for you, is the new covenant in my blood. Okay, no? Ayun po yung malinaw. While during Old Testament, continuous po yung kanilang sacrifice. Right? Every day by day, para lang ma-cover po yung kasalanan po nila. So it costs a lot. No? Hindi lamang po yung finance, kundi pagod. Yung pag-aalaga pa. So napakahirap. No? Ibig sabihin talaga, it takes a lot of effort para lang makapaghanda po tayo ng offering para at least makover ang kasalanan. Eh paano kung araw-araw nagkakas? Kaya nga everyday ginagawa po nila yun. Kaya ibig sabihin, everyday ay nakakagawa sila ng kasalanan. Diba? So imagine siguro hindi lang billions of sacrifices during that time. Baka marami. Diba? So how much for that? Sa price. Diba? Pero dito sa Old Testament ay minsanan lang. Okay? Na ginawa ng ating Panginoon. Right, ito din po ay
sinasabi din po ni Jeremiah in chapter 50 verse 5. Okay? This was spoken in the Old Testament by men like Jeremiah. Na ito po siyang sumulat. Pakibasa, Brother Mark. Jeremiah chapter 50 verse 5. They shall ask the way to Zion, with faces turned toward it, saying, Come, let us join ourselves to the Lord in an everlasting covenant that will never be forgotten. Okay. Even Jeremiah, binanggit din po ito. So, ibig sabihin, there is coming na magbibigay sa kanila one in a lifetime. This yung gagawin po ng ating Panginoon. Another verse in 1 Timothy chapter 2 verse 5. Pagbasa Reyes. Brother Reyes. Verse 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Okay. So it means those sacrifices during the Old Testament will be obsolete and luma na yun, no? Right? Because this old covenant ay mabuti po siya, maganda po siya, kaya lang it could not permanently atone for our sins, for their sins. Right? That's why we need a new covenant, a better one, a new covenant. Kaya ito po yung nangyari sa atin ngayon. Okay? So, it means, bagamat ito po ay commanded, no? It is a command. In New Testament, it is a commanded as an ordinance. Okay? Ibig lang sabihin, tayo po ay sumunod dahil ito po ay commandment, ordinansa na dapat po natin ginaganap. Okay? Right, so tinitignan lang po natin kung ano po ang significance po nito at bakit napakahalaga po sa atin. And then babalikan po natin yung ugat ng Lord's Supper next Sunday. Okay? Ito po ay tinitignan lang po natin at pinag-aaralan kung bakit isa imperative command. Kailangan sundin. Right? So, it is a commanded, it is an ordinance, means taking communion or the Lord's Supper ay hindi naman po ito magandang idea. No? Siguro sa isang simbahan ay napakagandang idea po ito. Kahit sa mga ibang simbahan, di ba? Sa kanila talagang they follow because wala po silang alam na isa pong magandang idea lamang po para sa kanila. Pero sa atin, sabi ko nga, it is an imperative command. Kailangan sundin po ito. At si Paul mismo ay ibinigay po nito at napakahalaga. And more importantly, even ang ating Panginoon mismo ang siyang nag-uutos po nito. Again, basahin po natin ang Luke chapter 22 verse 19, first part. Pakibasa, Brother Marvin. Luke chapter 22 verse 19. And he took bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Okay, so mismo ang ating Panginoon ang nag-institute po nito, ang talaga po nito. No? So kapag
in-institute at ikinalaga po ito, we should follow the command. No? Kasi ordinansa nga po ito. So, hindi lamang po ito ginaganap kung kailangan or kung kailan inisip. Diba? Or sometimes ito yung naging dahilan bakit hindi umaatin yung mga Kristiyano. Dahil akala nila ay kaya nilang gawin ito na sila po ay mag-isa lang. Sometimes ganun po ginagawa nila. They are trying to execute this command by themselves. No? Pero hindi nila alam ang significant po nito kung bakit it is inside the church na ginagawa po ito. Akala nila ay tama yung kanilang ginagawa na nag-communion siya o naglo-Lord Supper kahit mag-isa. Kaya pagdating ng church, simbahan, o at least ina-announce po natin na meron tayong Lord Supper, pero hindi nila ina-attend po yun. Bakit? Kasi napaka-simple lang ang kanilang pag-unawa. Akala nila it's just an idea. Kaya nga sabi ko, hindi po ito invento ng simbahan. No? Hindi ito inimbento ng simbahan, kundi isa man ng ating Panginoon. Right? Kaya yung iba, talagang patuloy na sinasalangsang ang kautusan ng ating Panginoon. Okay? Kung ating titingnan ang Biblia, especially in the New Testament, there is no single person na gumagawa po nito. Alam naman po natin nung first communion kasama ang mga disipulo at marami sila sa loob ng simbahan. So, ang turo po ni Paul is teaching that communion should be limited to the local church. Okay? Ibig lang sabihin, sa local church ito ginagawa. At saan natin makikita po yan? Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 11, verse 18 to 20. Okay? Pakibasa, Sarin, Sister Sarin. 1 Corinthians 11, 18 hanggang verse 20. 1 Corinthians 11, verse 18 to 20. For first of all, when ye come together in the church, I fear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. 20. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Okay, take note. On the words, when you come together in the church. So, ang structure po ng Lord's Supper ay it is commanded to the believers, ibig sabihin, to the church. No? Sa simbahan. Okay? That's why Paul writing at ipinapakita po niya that they came together as a church to serve the Lord's Supper. So it means it is a church ordinance. Right? It's a church ordinance. At ito po ay inulit no? In 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Pakibasa. Brother Anthony. Chapter 11, verse 24. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Exactly, no? Ang mismo ang ating Panginoon ay sinabi din po ito. Right? Ang Lord's Supper. Okay?
So, sino, no, ang nararapat na mag-take po nito? Ay, alam naman po natin na lahat ng mga believer. Excluded po dito ang mga unbeliever. And also, hindi lamang believer. What if kung ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi naayon sa kanyang professing as a Christian? Kailangan ba siyang mag-take ng Lord's Supper? Titignan po natin. So, sabi po ng Bible, it is unworthy, no? Hindi worthy ang pag-take ng Lord's Supper if you are unworthy. Sino ang pinagsasabihan po nito? Okay. Or drinking the cup. That's why before our Lord's Supper, we in-announce po natin na meron tayong Lord's Supper para at that time, during that time, ay merong oras at panahon to examine themselves ahead of time. Okay? For the purpose kung bakit natin ina-announce po ito, para tingnan kung talaga ay nararapat. That's why some of our members before, although Lord's Supper, ay hindi nagtitik na nagpapas over ka. Pas minat. Right? Nilalagtawan. So sabi ko, ano kaya ang indikasyon? No? Ano kaya ang significance kung bakit ayaw mag-take ng Lord's Supper during that time? Right? Para sa mga believer, no? Itong Lord's Supper. So, with that, alam naman po natin na all of us ay talagang unworthy. No? Wala namang nagsasabi na karapat-dapat po ako. Pero tandaan po natin kung bakit sinasabi ng ganito. Again, buksan po natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Pakibasa, Crystal. 1 Corinthians chapter 11 verse 28, that a person examine himself, then and so eat of the bread and drink of the cup. Okay, this warning, itong warning pong ito ay nangyari because of what he wrote previously, no? Yung si Paul mismo. Ang sabi po doon, eat the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Okay? Pakibasa. Ate Esther, makakabasa ka ba? Yes, 1 Corinthians. Kaya ang sino mga kumakain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon, hindi nararapat ay magkakasama sa katawan sa Panginoon. Right? That's why in 1 Corinthians chapter 11 verse 29, some members in Corinth church, no, ay they fail to do. At ano ang naging resulta during that time? Hindi nila na-check. Basta na lang sila ay nag-take ng Lord's Supper. Anong nangyari? No? Nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 30 ang sagot po nun. Nandun po yung resulta during that time. So it means that members in Corinth received the judgment para sa kanila.
Kaya in 1 Corinthians chapter 11, verse 30, pakibasa, Sister Mel. 11, 13. 30. 1 Corinthians 11, verse 13. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Okay, no? Isipin mo, ang Diyos, hindi kaya seryoso sa Kanya ito? No? Akala natin ay hindi seryoso ang Lord's Supper. What do you think? Ang Panginoon, ang Diyos, hindi ba niya ito siniseryoso? So, it means we have to re-examine. No? Tingnan po natin kung ano ang indikasyon po nito. Okay? Dahil ang Lord's Supper, ito po ang kanyang kahalagahan in communion, no? While tayo po ay nagtitake ng communion o Lord's Supper, tignan po natin kung ano po ang kaseryosohan po nito. Di ba? Well, alam naman po natin that Christ's own body broken for you, for us. And Christ's own blood poured out for us. So, paano natin ito consider? We just take it lightly? Hindi natin siseryosuhin o hindi na pa walang bahala lang po natin? Ito yung kahalagahan po ng nangyari sa ating Panginoon. And then, hindi natin bibigyan ng kahalagahan. Diba? Napakaseryoso po nito. Right? Bakit napakaseryoso po ito? Because Christ Himself desired for the Passover. Diba? Nakakala natin, it's just only ordinance. Kaya hindi natin pinupurso na hindi lamang po ito ordinance, kundi ito po ay means of grace. No? Kaya sacrament ang ginawa po natin. Kasi pag ordinance lang naman yan. Batas lang naman yan o utos lang naman yan. Pero yung pinaka-meaning nito ay daluyin ng biyaya ng Diyos. Imagine, nalaman mo na ang ginawa ni Kristo kaya nga nag-institute ng Lord's Supper para maintindihan at alalahanin natin yung ginawa ni Christ. Ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon not like para hindi natin makalimutan, kundi ipinapakita lamang yung kahalagahan po nito. And then, you take it lightly, at tapos nagpapas ka pa. Di ba? Ibig lang sabihin, hindi nila siniseryoso ito. Wala sa kanila ang kahalagahan po ng Lord's Supper. Depende na lang sa isang Kristiyano kung paano siya lumago sa kanyang pananampalataya. Right? Kaya even our Lord desire the Passover. Okay? Kung ito po ang siya nag-institute, bakit kailangan po niyang sundin? Right? At alam niya na ito po ay gaganapin, pero why He do it, no? Bakit ginawa niya po ito at dinishare po niya na siya po ay susundin ang command po nito. Tingnan po natin, in Luke chapter 22 verse 15 hanggang verse 16. Ito yung desire ng ating Panginoon. Balik ulit tayo, pakibasa Brother Joshua dito. Luke 22:15 to 16. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Another version, sabi po doon in first sa unang litanya, I have earnestly desired. Desire. So it means, sa Greek word, it is epithemia. Ibig sabihin, having a desire,
having craving and longing for mismo ang ating Panginoon. Dinidesire po niya. So, anong rason kung bakit deeply desired ang ating Panginoon to take this meal? Okay? Ano ang significant po nito? Right? Okay? Ano ang significant po nito? Nakita ng Panginoon, the coming in the kingdom of God. At ito din po ay part for the fulfillment of the coming of God, of the kingdom of God. Kaya nga sinabi po niya in Luke chapter 22 verse 18, "For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." Kaya ito ang tinitignan po natin. Imagine dalawa ang pinapakita while taking the Lord's Supper. And hindi lamang yung inaalala po natin yung magandang ginawa ni Kristo sa atin. Diba? Pangalawa, na tinitignan po natin yung kanyang pangako that till He comes, no? Na baka dumating ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, it proclaims the coming of Christ. Kaya nga napakahalaga po ang Lord's Supper. Diba? Hindi lamang po yung inaalala natin. It is good. No? Hindi natin nakakalimutan. So, hindi naman tayo nakakalimut eh. Kaya siguro lately, noon, hindi lamang once a month, kundi weekly nila ginagawa itong Lord's Supper, right? Kung yun. Weekly nga, yung mga early churches, some of them ay ginaganap pa ito. Di ba? Pero sa atin, once a month, tapos lalaktawan pa. Means of grace nga ito, tapos lalaktawan po natin. Right? So, napakababaw ang naging dahilan po natin, samantalang ang kuman. Before that, keep, no? Examine before take the Lord's Supper. Ibig sabihin, kung mayroon man problema, nagagawa ng kasalanan, how about to repent? Diba? Ito naman yun eh. Siya lang, talagang ayaw. Ibig lang sabihin, paglaktaw mo ng Lord's Supper, ayaw mong humingi ng kapatawaran kung anumang kasalanan na nagawa mo during the time. Ibig sabihin, hindi ka humingi ng tawad. Bakit ka lumaktaw ng Lord's Supper? Samantalang privilege po yan ng mga Kristiyano. Diba? Kung itinuturin mo sarili mo na tunay na Kristiyano. So, ito yung mahalaga. No? We are anticipating the second coming of Christ. Okay? Alright, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Back to Joshua Dumondon. Pakibasa. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. 1 Corinthians chapter 11, verse 25. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often you drink it in remembrance of me." Okay, sinulat po ito ni Paul na dapat ang pagtanggap ng Lord's Supper ay isang memorial o isang remembrance. Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ito ginawa as a remembrance para ito ay makalimutan po natin. Kasi baka ang akala natin, kaya ginagawa yun, baka makalimot po tayo. While some, sinasabi ko yan, kasi baka nakalimutan mo na. Pero para hindi natin makalimutan yung malaking kabayaran na ginawa ni Kristo Jesus para sa kasalanan ng tao sa kanyang mga pinili.
para hindi natin makalimutan. Kaya nga sabi ni Paul, for as often, sabihin, you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death until He comes. Magkarugtong po yun. Okay? Titignan po natin. Ibig sabihin, walang katapusan na pag-aalala sa ginawa ni Kristo Jesus sa buhay niya. Alang-alang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Wala. Okay. Another verse in 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Pakibasa, Brother Mark. 1 Corinthians chapter 11 verse 26. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Okay. Yan po yung sinasabi ni Paul para sa atin. So, kapag lumaktaw ka, no, ibig sabihin, you are not anticipating, no? Parang during that time. Okay? Total, hindi naman ako nag-repent. So, hindi ko muna aasahan ang pagbabalik ni Kristo. Di ba? Kasi kung talagang you really dinispubi mo, nagkaroon ka ng kasalanan, ibig sabihin, matigas ka pa. Diba? Kaya ginagawa natin po ito from time to time para tayo po ay palalahanan. Okay? So, ano ang gagawin, no, ng mga Kristiyano para sa ganitong kahalagahan ng ordinance? Right? Simple lang naman eh. Ang mga utos eh. Kung may balakin, check. Examine. Di ba? Bago ka umarap. Sa panalangin nga natin bago tayo umarap sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Di ba? How much more? The time, it is the special time to have fellowship with Christ and to other brethren. Why not? Di ba? Imagine, makaka-fellowship mo ang Panginoon, mga kapatid, during the time that Lord's Supper's come, tapos ayaw mo. Sabihin, pati yung fellowship ng mga kapatid, ayaw mo makisama. Okay? Dinidiin ko po ito para sa atin. Para sa atin lang naman kasi itong Lord's Supper. We will explain next Sunday itong Lord's Supper. Para maintindihan po natin. So, ibig lang sabihin, Jesus commanded the partaking of the Lord's Supper or communion. Ang mismo ang ating Panginoon ang nag-utos. So, ganun din po si Paul. Inuutos din po ito. It is a non-negotiable thing. Non-negotiable thing po ito para sa mga sa simbahan at sa bawat Kristiyano. Hindi na ito nini-negotiate pa. Okay? Hindi sa command. Kaya lang, siyempre, may parameter, may mga warning. Simple lang, di ba? Ayaw mo nun. Okay? So, ibig sabihin, kapag ito ay inutos, we have to examine ourselves. We must, tandaan po natin, kaya tayo nag-Lord's Supper because we partake of His broken body and blood in the wine. Or any juice, grape juice. Sa atin, red wine. Di ba? As a symbol. Okay? At yung unleavened bread, tayo nagluluto. Yung iba, crackers. Yung iba, pita.
Right? Pero sa atin, talagang sinusunod po natin. Kasi napakahalaga po ito. Kung doon pa lang sa paggawa nito, hindi natin sinunod. How much more? Di ba? That's good. So, ibig kong sabihin, ginagawa po ito, in doing it, we remember all the sacrifice na binigay po sa atin. Okay? Ginawa ng ating Panginoon. Okay? So, ibig kong sabihin, this proclaim or tells other and ourselves that He is coming again. No? Ewan ko, bakit dinugtong po ito? No? Na siya ay muling babalik. It is assurance. No? Kaya nga, dito mo makikita ang totoong simbahan, no? Ang totoong simbahan talaga yung pinoproclaim yung gospel, administering the Lord's Supper, and conducting a discipline, church discipline. Imagine, pangalawa yung Lord's Supper, no? Yun talaga makikita mo sa totoong simbahan. Okay? Kaya, again, ibig lang sabihin, kapag sinabing till He comes, of course, are we ready for that? No, of course. Kaya nga tayo nag-Lord's Supper. No? Imagine, from time to time, Lord, kung talagang sigurado ako dyan, at meron akong hindi pa naikukumit sa'yo, whatever, kasalanan sa ngayon, talagang pinagsisiyan ko para magkaroon ako ng kagalakan to take the Lord's Supper. Right? Ganun dapat ang kaisipan ng isang Kristiyano. Hindi yung umiilag. Umiilag. No? Saan kasi umiilag eh. Okay? Kaya, while taking Lord's Supper, no? Habang tayo po ay nagtitik ng supper, ibig sabihin, it is a good day to be sure. Kasi, from that, no? Inaalala mo yung kamatayan ni Kristo yung ginawa sa iyo. And after that, we are assuming, in-anticipate po natin yung pagbabalik ni Kristo. Diba? Saan ka pa? Ibig sabihin, masaya ka during that time. Why? Kasi, doon pa lang, magkaroon ako ng kapatawaran ng kasalanan, ibig sabihin, pinatawad ako ng Diyos for the death of Christ. Ang agad-agad ay hinihintay mo yung pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? Di ba isang magandang reminder about isa po sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. Okay? So that's the significance ng Lord's Supper. Yan po yung kahalagahan ng Lord's Supper. Katulad na sinabi ko, hindi lamang po ito idea or invention of the church. It is an imperative command or ordinance of the church. Okay? As a means of grace. We call it a sacrament. Diba? So, ang ganda lang, no? Ang ating introduction. No? Siguro may mga tanong pa kayo regarding that. Next Sunday ay mas lalaliman po natin. Right? Baka meron kayong